Yung pagkaka-aresto po ni Senator Bato de la Rosa, usap-usapan pa rin kung sino ba nagpakala ng fake news. Sino ba yung pinakamalaking fake news sa Pilipinas? Sino? Si Bongbong Marcos o itong si Krililing Castro? Itong Krililing Castro. Ano po yung possible penalties na pwedeng ipatak? Grabe, ano? Meron pa silang alam na tinatawag nilang ano? Anti-fake news desk? Tang inang ahas ni Marcos sa Senado. Isa-isay natin ha, Sherwin Gatchalian, ang magkapatid na Erwin Gago Tulfo at Rapi Cuno Tulfo na tumutulong kuno, Risa Hontivirus, JB Eresito na isa pang plastic ang putang inang lalaki, Miguel Subiri na isa pang manggagamit ang putang inang Bisayang Bukidnon na yan, Bukidnon Gago na yan. And then nandiyan pa si Tito Soto, si Itbulaga na malapit na magkademensya. Senator Erwin Tulfo, relax ka lang. Grabe ang init ng ulo. Si Erwin mga ka-reaction, sabi daw niya, yung flood control daw ay sa ombudsman na wala nang imbestiga. Paano mo pa pananagutin si Bangag? Senator Erwin Tulfo, relax ka lang. Grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo. Dalawa-tatlong tao kausap mo, problema ng mag-asawa. Tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas. Sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko, paano tayo nagkaganto? Ana, kaigit na. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto na guys. Nako, panibago na naman, no? Bato de la Rosa, aarestuhin na naman or nakalaya? Naku, Diyos ko, hindi ko na alam kung ano ba talaga, Auntie Claire. Saan ba galing kasi na naaresto na si Senator Bato? Hindi ba? Sabi nyo kasi nung una, naaresto na. Tapos sabihin nyo ngayon, ano po ba ang penalty or kaparusahan sa mga nagkakalat ng fake news? Auntie Claire, dapat ikaw ang makulong. Noon pa man, dati ka pa, fake news na yung mga pinaggagawa mo sa Pilipinas. Aray ko. Yun, so guys, napakaganda na pag-uusapan natin. Kung nandito ka, huwag ka nga alis kasi napakaganda. Sa dulo ng video, guys, ando si attorney ni BP Sara. Nako, pinagsasampingil ang mga ang mga tanga ng mga witness na sa dulo ng video yon. At dito mga kababayan, naku, sino ba itong nagsalita na to na pinagmumura si Tulfo? Sino ba si Sir na to? Ngayon ko ito nakita Nakita nyo sa preview guys, no? Pinangalanan yung labing isang hudas ng mga tao ni Marcos. Nako, grabe, no? Pinagmumura. Halak ka. Si Lisa Tanas, yung mga kapatid na Tulfo. Halak ka. Panoorin nyo yan guys, hindi pa. Ano pa lang yun, preview pa lang yan. I-comment nyo nga kung sino si Sir na yan, kung nakikilala nyo yung si Sir na talagang tapang, no? Sa totoo naman talaga 11 hudas naman din talaga yan Di ba? 11 hudas ng Pilipinas, aray ko. At ito guys, ito sa video na to guys, nakakalungkot at nakakaasar. Dahil yung 18 na 18 Marines, no? Tumiwalag guys yung yung 4. Kung napanood nyo, hindi ko nailagay dito Kasi nga daw mga babayan, isa-isa na po tinatawagan itong 18 Marines at ino-opera ng una 5 million, naging 10 million, hindi pa pumapalag. Ngayon, 25 million guys, bumaliktad yung 4 na 18 Marines. Mamaya, nandiyan yung video, ipapakita ni Boss Reaction TV PH. Muling nagbabalik yung mga pangalan po ng 4 na hudas. Dumarami na talaga ang mga hudas ngayon. Kayo sir, tandaan nyo to. Ha? Pag itong natirang Marines ay nagtagumpay at naipakulong yung mga debuta na mga magnanakaw ng kabayan, mga kaba ng bayan, kayong mga bumaliktad kayo, ewan ko kung saan kayo pupulutin. Believe pa naman ako, may picture pa naman ako sa inyo nung pinuntahan namin kayo dyan sa pagsasalita nyo dyan sa EDSA
Nako, kayo palang 4, bumaliktad kayo. Grabe, no? Basta talaga pera. Mukha kayong pera. Wala na kayong dignidad. Wala na kayo. Hanggang sa matapos, hindi daw ako titigilan ni Reaction TV PH at mga DDS na kasama nyo kami na nagtatanggol sa inyo pero tumiwalag kayong 4, walang iya, no? Ibang klase talaga. 25 million daw, guys. Nabayad, ha? Umano, ha? Yun ang sabi ng attorney. At yun din sabi doon ng mga ibang 18 Marines na na-interview. Ewan ko, napanood nyo sa ibang mga DDS natin mga kasama, ay inoperan po, last for the road, 25 million. Ayun, bumaliktad yung 4. Pero, shoutout doon sa mga natira pa. Sana wag po kayong masilaw ng demonyong pera ng taong bayan na ninakaw at ibinabayad sa inyo. Taragis na yan, no? Dahil sa natitira na 18 Marines mga babayan, meron pa tayong pag-asa. May pag-asa pa tayo maikulong ang mga demonyong mga kawatan na umubos ng ating pera ng Pilipinas, mga demonyo de puta, areko. Hindi ba? At least nandyan pa, meron pa silang dignidad na naiiwan sa kanilang puso para magpatuloy sa paninindigan nila na ipakulong at isiwalat ang kanilang mga nalalaman. Meron pa tayong pag-asa. Di ba? At ito pa, kasama sa balita guys, ito na ha. Tapusin nyo hanggang sa dulo. Then subscribe natin si Reaction TV PH. Ito kasi tayo manonood ng full video. Ito si Senator Cayetano guys, nasa bandang dulo ng video. Binanatan si Erwin Tulfo. Abe, sinabihan ba naman din kasi mag-relax na lang daw muna. Sabi ni Senator Cayetano, sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, kaguluhan sa nakawan at issue na Pilipinas, sasabihin mo mag-relax. Di pungal. Samantalang si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, pag nandyan sa kanilang mga istasyon, kung bumanat sa mga kabit, mga ganyan, ang tatapang. Pero pagdating sa usapin sa mga magnanakaw, wala sila, di ba? Wala kayong bearing. Di ba? Wala silang bearing, guys. Napakatahimik. At isa rin sila sa lumalaban, no, sa impeachment. Hindi, talaga papabagsak kay BP Sara para ma-impeach. Di ba? Kaya walang bearing yung mga yan, mga babayan. Alam nyo na, no? Hindi na yan makakabalik sa upuan nila. Huwag na tayo magpapadala sa mga tamis ng kanilang mga pagkasalita, no? Na ito gagawin nila pag sila nakaupo na. Nung pala pag sila nakaupo na, mangungurakot ng mga dipungal. At eto, lalamunin talaga tayo ng baha, guys. Panoorin nyo po sa bandang mga gitna yung mga video about sa mga baha na kung saan-saan na umaagos sa Pilipinas. Kasi nga nawala nga yung flood control nga masayang-masaya na si Auntie Claire, masaya-masaya si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, nawawala na ang mga flood control na naggagawa na hindi natapos, dipungal talaga. Guys, ano ang makukomento nyo sa video na to? So ituloy nyo pa tong video na to kung umabot ka dito sa pagsasalita ni Boy. Shout out po kay Ma'am Sorina. Yan, sino ba yun? At syempre, shout out kay Ma'am Evelyn White. So nagpapa-shoutout siya. Shoutout sa iyo, madam. Maraming salamat. Nakikita ko kasi sabi niya, shoutout mo naman ako, Boy. Sardines. Shoutout kay Ma'am Sorina. At sa mga gusto pa magpa-shoutout dyan, comment lang kayo dyan. Susunod natin mga vlog. So shoutout ko po kayo. Sa ibang bansa yan sila at patuloy na sumusuporta at galit sa mga demonyo, mga kawatan. Soon, magtatagumpay rin tayo mga babayan. Basta tiyagalan tayo at maghintay at manalangin. So ganito mga babayan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Boy Sarsa, subscribe ka na dyan. Baka soon, mabibigyan ka ng Sarsa ni Boy. At syempre, subscribe nyo po. Dito ay manood ng full video kay Reaction TV PH na babalik. So ano pang hintay mo, Boy? Ang daldal mo, i-play mo na yan. Ang ganda na to, guys. Ituloy nyo hanggang sa dulo kasi nandun si Atty. Pawa. Ang lupit. Ay, naku, nakakilabot. O, panoorin to. Let's go! Yan po ang tinitis ng sambayan ng Pilipino. Yan po ang tinitis ng ating bayan. Gusto mong pumunta sa isang lugar, hindi ka makapunta dahil baha. At dahil dyan, mga kareaksyon, sana masaya ang mga nagnakaw. Oy, Erwin Tulfo, inayupa ka. Masaya ka na ngayon. Masaya ka na. Yung kampon ninyo, yung mga kampon ng mga bangag. Masaya na kayo at lubog, baha sa buong Pilipinas. Sa bagay, siguro mas masaya kayo na manatiling mahihirap ang bawat Pilipino para, sabi nga, for the people, tsaka by the people, di ba? Anyway. Yan, sinasabi ko sa inyo napakadaling magkunwari ng mga tao
napakadali magkunwaring may prinsipyo ang 11 putang inang ahas ni Marcos sa Senado. Isa-isay natin ha, Sherwin Gatchalian, ang magkapatid na Erwin Gago Tulfo at Rapi Cuno Tulfo na tumutulong kuno, Risa Hontivirus, JB Eresito na isa pang plastic ang putang inang lalaki, Miguel Subiri na isa pang manggagamit ang putang inang Bisayang Bukidnon na yan, Bukidnon Gago na yan. And then nandiyan pa si Tito Soto, si Itbulaga na malapit na magkademensya. Nandiyan din si Lito Lapid na utang na loob. Di ko lang bakit nananalo sa Senado na parang kailangan ba natin ng komedyante sa Senado para kaya ibinoboto. And then nandiyan pa si sino ba? Nalimutan ko tuloy. Si Bamakino, Kiko Maching Pangilinan. 11 sila. I don't know yung siya. Sorry, nalimutan ko. Ito ang Senado. Ito ang 11 demonyo na nagpapahawak sa puki ni Lisa Marcos. Nabanggit na at lumabas na at naaresto na si Senator Jinggoy. At ngayon lumalabas ang putang inang butod, ang pinakapangit na First Lady ng Pilipinas na si Lisa Marcos ang tumawag at nagsabi na lumipat ka sa majority, kung hindi, ipakukulong ka at makukulong ka. Pero dahil sa integridad at tapang ni Senator Jinggoy sa kanyang paninindigan, hindi siya pumayag. He could have said yes. Hindi siya makukulong, hindi siya magkakaroon ng kaso. Relax siya, sa majority siya, magkakaroon siya ng committee membership o chairmanship, pero hindi niya ginawa. Si Senator Bato na he risked his own liberty and life para makaboto. Ganon din sa Senator Jinggoy. Hindi niyo pa ba nakikita ang mga taong ito ang nagtatanggol sa tunay na integridad ng Senado? Bakit kayong 11 putang ina niyong lahat pumapayag kayo na hawakan kay sa leg ni Lisa Marcos? Itong putang inang butod na Lisa Marcos na ito, sana makarating sa itong hindot kang pangit kang palakaka. Wala kang karapatang magdesisyon sa Pilipinas. Unang-una, asawa ka lang ng adik na Marcos. Pangalawa, wala kang kapangyarihan dapat. Nobody voted you to be in that position. Asawa ka lang ni Marcos, kaya ka First Lady. Wala But you don't have any power at all from the people. So you should fucking stay in your bed. Paganda ka, ayusin mo mukha mo, baka sakali gumanda ka pang hayop ka. Dahil ikaw ang punot dulo ng lahat ng kasamaan sa Pilipinas. Ikaw nag-iimpluwensya kay Bongbong Marcos para maging demonyo. Dahil kasikapan mo sa pera, lahat na ng kademonyohan nasa iyo. Lisa Araneta Marcos, utang ina mong babae ka. Makukulong ka someday, hayop ka. Kasama ng anak mo at ng asawa mong bangag. Mga hindot kayo. Babalik sa inyo lahat ng ginagawa nyo sa Pilipino. Wala akong Babalik alam sa dyan. inyo. Tandaan nyo, hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang karma. Hindi natutulog ang katarungan. Maybe sa ngayon nagpapahinga lang, pero hintayin nyo ang pagbabalik ng tapang ng Pilipinas. Hintayin nyo mga hayop kayo. Wala akong alam dun, ha? Hoy, butod, wala akong alam dun. Pinanood ko lang yun, wala akong alam dun. Ganit na po yung mga ating mga kababayan, hindi na po natin sila masisi kung ganyan ang kanilang mentalidad, sabi nga. Hey, speak English? No. You speak English? The best Lubog na naman sa baha ang buong Pilipinas. Hindi lang ang Metro Manila, As usual. pati ang nasa Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon. Everywhere you look, puro tubig. Ito ay pagpapakilala at pagpapakita sa ating lahat ng failed flood control projects ng pamahalaan na ito. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Sabi ko sa inyo noon, itong impeachment proceedings na ito, hindi itong kailangan ng Pilipinas. Ang kailangan natin ay mga konkretong solusyon tungkol sa mga paparating na problema nitong dadating ng mga bagyo, mga pagbaha, at saka itong Super El Nino na kasunod nito. Pero nasaan ang ating pamahalaan? Ang prioridad niya, impeachment,
racket, Pax Silica. Kung ano pa ang mga bagay, mga pangako na hindi naman pakikinabangan sa pangmadalian ng sambayan ng Pilipino. At recently nga ay nung Pax ito namang Silica. balita nung doon sa pagbaliktad ng 4 na marino. Naku Ay po, yun nga, lumulutang yung balita na Tama. sila ay nabayaran ng 20 milyong piso daw para sa kanilang pagbaliktad. Grabe. Ngayon mga karyason, yung 4 na yun, nako, napakalaki po ng problema nila ngayon. Ang problema nila ngayon, yung kanilang sinumpahan sa license sa ombudsman, ngayon magiging parang accessory pa sila of the crime. Ngayon magiging perjury pa. Nako, ang dami pong kaso. Lalong dumami ang kaso nila. Yun nga lang, o iniatras ang kaso ni Trililing laban sa kanila. Lahat ng mga talipandas, sina Erwin Tulfo, bla bla bla, iniatras ang kaso sa kanila. However, nako, malupit po ang pagkaso ng ombudsman sa kanila ngayon, ng DOJ, di balikod lahat. At ngayon, wala pa silang dignidad, integridad. Wala pa silang mukhang iharap sa taong bayan. Di ba? Nakita po ninyo mga kareaksyon. Noong sila po ay nagbibigay ng salaysay, pabor sa, ayan, nung sila ay tumitestigo, walang takip ang mukha, tumitestigo na may mali-maliit ang pera. Testigo na ngayong nakatakip na ang mukha, tumitestigo na walang mali-maliit ang pera. Naku mga karyason, ang problema ngayon mga karyason, ayan sila. Si Bernard Tube, si Rosebert Waupan, Cecilio Leonder Jr., Benny Bulantate. Hahanapin ko lahat ang mga testimonya ng mga walang hiyang ito. Kayo yung mga walang prinsipyo, walang pagmamahal sa bayan, wala kayong mga bayag. Yung mga Marines, tingnan ninyo yung mga kasama ninyo. Once a Marine, always a Marine, pero anong ginawa nila? Di ba, natakot, natukso sa pera. Ngayon, wanted pa kayo sa mga kasama ninyong Marines niyan. Pag nakita nila kayo, pagbabatukan pa kaya nila kayo. Yan ang sinasabi natin dyan eh. Kapag usapang lalaki, walang aatras biglang umatras Ibig sabihin mga karyason, talaga naghahanap lang ng pera yung 4 na yun. Yung 14 na natira, pinagsasaluan nila kung ano yung bigay ng taong bayan, pagkain, di ba? Ganon. Para sa maraming Pilipino, hindi naman nahihirapan kaming paniwalaan ang storya na yan. Kasi nakita na natin yan ng paulit-ulit dito sa uling taon, na 3 taon na nakalipas mula noong 2023. Ay patuloy na itong mga pag-ikot ng balita sa korupsyon at katiwalian. At habang pinagtatakpan ng pamahalaan ito sa mga sarswela at mga kung ano-anong mga issue upang iligaw ang taong bayan tungkol sa kung ano ang tunay na kalalagayan ng ating bansa, ito ang kalikasan, ito ang Panginoon, at inilalatag sa ating mga muka sa kasalukuyan kung nasaan tayo bilang isang bansa. Ang mahagandang pagmasdan dito ay ang tila ba biglang katahimikan nitong mga dilaw ng pink, ng mga pulahan, yung mga komunista at saka itong administrasyon. Tungkol ngayon dito sa issue ng pagbaha, tahimik. Pati ang media, social media, ang media panakanaka, inire-report lang kung ano yung sitwasyon ng baha. Pero wala nang bumabalik doon sa issue ng katiwalian sa flood control. Kaya tayo naririto, kung natatandaan ninyo, yung unang zona ng Pangulo, pinagmamalaki niya yung kanyang 5,500 na flood control. Na sumunod na taon, nandyan naman, na-overwhelm lang. Nung sumunod na taon, inamin niya may mga nagnakaw pero hindi siya. At sinasabihin niya na mahiya naman daw itong mga nagsipagnakaw. Nasaan na yung mga nagsipagnakaw? Wala pa rin pong nasasampahan ng kaso, kundi yung mga kalaban ng pamahalaan. So paano maniniwala ang taong bayan sa sitwasyon na yan? Kaya nung pa sinasabi ko sa inyo, huwag natin masyadong aliwin ang ating sarili dito sa mga proseso natin ng impeachment. Balikan natin yung totoong problema ng ating bansa. Yung flood control, yung katiwalian, at yung walang habas na pagnanakaw.
Kasi sa tingin ko, ang impeachment nito at ang lahat na nangyayari ngayon sa politika ng bansa ay pagliligaw lang sa mga Pilipino upang hindi natin mapuna na kung nasaan yung totoong problema. Ito nga, yung nakawan sa flood control. Pero yung kalikasan na nagre-reveal ng lahat. At nire-remind tayong lahat ng mga Pilipino, kayo na mga nasa Kaya hindi po nila mapapasinungalingan ngayon dahil baha po, kahit saan po baha. Grabe, dapat ba tayong magalit? Dapat na ba tayong lumabas para mag-people power? Dapat na ba tayong manawagan na bumaba na si Bangag? Bagay, matagal na tayo nananawagan. Oy, Bangag, mag-resign ka na dyan. O pa yun mo, walang hiya ka. administrasyon, yung mga dilaw, mga pink, yung mga komunista na pumapalakpak, takot na takot banggitin yung pangalan ni BBM. Pag ang pinag-uusapan ay flood control, kasama na sila doon sa mga nagtatakip. Ang inyong katahimikan ay bahagi ng inyong pagpayag. Ang inyong katahimikan ay nangangahulugan ng inyong pagkonsinti dito sa nagaganap sa ating lipunan. So wala kaming tiwala sa inyo. Ang inyong mga patutsada ng mga ikulong na yan, mga kurakot, hindi kami naniniwala dyan. Kasi bahagi kayo ng pangungurakot na ito, kanya kayo na andyan sa panig na yan. Hindi nyo maitatanggi na ang hanay ng mga pula, ng mga komunista, ng mga dilaw, ng pink, ay kakapanalig na ngayon ng administrasyon ni Marcos. Kaya hanggang ngayon, yung mga totoong sangkot dito, pabalikan uli natin. Yung mga malinaw na pangalan na dapat ay nadamay dito ni hindi na ngayon pinag-uusapan. At ngayon itong si Erwin Tulfo ay sinasabi niya na hindi niya na iimbestigahan talaga yung flood control. Ipapasa na daw niya sa ombudsman. Bakit nga naman niya iimbestigahan? Kasama yung pangalan niya doon sa binabanggit ng 18 Marines na nabibigyan or nabigyan di umano ng mga maleta. So, natural lang talaga na hindi mo nabuksan ito. Despite of the previous posturing at pagyayabang sa Senado na marami silang ipapasampina, papatawag yung 18 mga marino, ngayon ay umurong na yung kanyang at ipapasa na lang daw niya sa ombudsman at hindi naman na sikreto ito, alam na natin to, pag ito ay nakarating sa ombudsman, ang makakasuhan lang nito sigurado yung mga oposisyon na naman. At yan ang kalalagayan natin ngayon. Hindi makakasuhan ni hindi na imbestigahan si Amena Pangandaman, sina Lucas Bersamin at saka si Adrian Bersamin ni hindi ipinatawag ni walang ginawang anumang uri ng investigasyon laban sa mga tao na ito. Ang mga favored na mga sinasabi ni BBM ng mga kontratista, wala ring nangyari. Yung 65 contractors ni Ping Lacson, wala ring nangyari. Nasaan ang lahat ng ito? Ibinabaon na sa limot at inaasahan nila maigsi ang memorya ng mga Pilipino, hindi na natin matatandaan ito. Pero nagkakamali kayo. Hindi ang impeachment ang magliligaw sa amin sa katotohanan at sa kung ano mga dapat naming tanungin. Meron kayong pananagutan. Ang administrasyon na ito ay bahagi ng malawakang nakawan, ang pinakamalaking nakawang naganap dito sa kasaysayan ng Pilipinas. At walang matinong Pilipino ngayon ang naniniwala sa inyo na walang kinalaman dito ang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Maaaring yung mga pink, yung mga dilaw, yung mga komunista, at syempre yung mga loyalista, mauuto nyo tungkol dyan. Pero hindi ang mga ordinaryong Pilipino, hindi mga iskumbro. Kasi patuloy kami sa aming pagmamasid, sa aming pakikilahok, sa aming pag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance. We are the resistance. Nako mga ka-reaction, yun ang sinasabi natin dyan mga ka-reaction Nako po. Kailangan wag po tayong, meron pong nangyayari ngayon sa buong kapuluan, sa lahat po ng lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Mga ka-reaction, wala na nga sisiraing flood control kasi nga walang flood control. Mga ka-reaction, wala pang balita sa mga mainstream media. Yan po ang malaking nangyayari ngayon. Parang blackout ba? Blackout. Sa mga mainstream media. Katulad po nito mga ka-reaction. Yan
Ano yan? Oh. Ang tawag dyan, monsoon. Oh. Monsoon rain weekend Pasig Potrero diversion channels as raging floodwater overtop shit file. So yan mga karyasin. Oh. Grabe oh. Grabe po yan mga karyasin. Oh. Oh. Yan oh. Oh. Yung mga bangag, wala lang sa kanila yan. Yung mga bangag, wala lang sa kanila yan mga kareaksyon. Yun po sinasabi natin. Sa mga bangag, wala lang sa kanila yan. Ako, grabe po ha. Grabe po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Ng mga ilalabas ng prosecution na ebidensya. No, dito muna po tayo ngayon sa ebidensya laban sa laban sa kay BP Sara Duterte. Mayroon pong ipapaliwanag dito si Attorney Sal Panelo. Pakinggan po natin mga ka-reaction ha. Pakinggan natin. Ng mga ilalabas ng prosecution na ebidensya o ng testigo, walang saysay lahat yan kasi nga inamin na nila na preliminary at hindi conclusive yung kanilang audit na di umano irregular. Giniit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na nawawalan umano ng legal na batayan ang Article 1 ng Articles of Impeachment dahil hindi pa umano pinal ang mga findings ng Commission on Audit o COA. Si Ana Jane Sancho para sa balita. Makaraang i-adjourn ang pagdinig ng Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na mismo mga testigo ng prosekusyon ang umamin na preliminary at recommendatory pa lamang ang audit findings. Kaya anya, hindi pa ito maaring gamitin batayan ng pananagutan laban kay Vice President Sara Duterte. Both witnesses have already admitted na preliminary lang yung findings ng audit, recommendatory. Which means, pag yan ang inamin mo, lahat na ipipresent mo dyan to prove the so-called irregularity, wala na, patay na. Kasi, in other words, you have no basis to sue the Vice President because hindi pa nga final whether, kasi supposedly dapat, hindi demanda mo yung tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala eh. So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresenta nila, useless na lahat. They're wasting our time. Iginit din ni Panelo na walang tahasang pagbabawas sa paggamit ng alias sa liquidation ng confidential funds. Anya, bahagi ito ng pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga informant at sa mga operasyong may kaugnayan sa pambansang seguridad. Using your common sense, talagang pag sinabing confidential, since all of them are admitting na hindi dapat ipaalam kasi nang manganganib ang buhay ng mga informant, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya hindi ko nga maintindihan, lalo ako naniniwala na you're just focusing, targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Ayon pa kay Panelo, hindi dapat ratuhin ang confidential funds tulad ng ordinaryong gastusin ng pamahalaan dahil may mga impormasyong hindi maaring isa publiko upang hindi malagay sa panganib ang mga intelligence operations. Hindi mo po pwedeng ilabas lang lahat ng mga yan kasi it involves national security. Yan ang hindi mo maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, siguro naman naiintindihan na kaya lang bawang target si BP Sara kaya panay kampanya nila. Kaugnay naman ang testimonya ng dating COA State Auditor tungkol sa umano'y prima facie presumption sa paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Panelo na hindi pa umano ito sapat upang patunayang may pananagutan ang Vice Presidente dahil bukas pa ang proseso ng audit at pang-aapila. Pag pumasok kasi yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madalit sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yon. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at may desisyon na, kasi ang dami pang appeal eh. From notice of this, anong tawag no? Notice of disallowance. May sisingiling ka na, bayaran mo na yan. Pupunta ka pa sa commissioner eh. Pag-uusapan pa nila,
Pag na-deny yung appeal mo, pataka pa sa Korte Suprema. Madali sabi, hindi nga final eh. Yun nga matagal na natin sinasabi. So walang basis talaga. Igit din ni Panelo na wala umano siyang nakikitang conflict of interest sa patuloy na pagganap ni Atty. Michael Poa bilang isa sa mga abogado ng depensa. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Poa as former chief of staff and now as one of the lawyers. Wala namang conflict doon. Ano namang conflict doon? Sa pagkatapos ng panayam, muling iginit ni Panelo na hanggat hindi pa pinalang audit findings ng COA, hindi umano mapatutunayang ang aligasyon ng irregularidad sa ilalim ng Article 1 ng impeachment complaint. So pag sinabing hindi final ang findings mo, ibig sabihin dapat di ka nagdemanda. Isinagawa ang panayam kay dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo sa Senado ilang sandali matapos ng pag-adjourn ng ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. If you want a circus, this is the place to watch the proceeding. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Ayan, Attorney Sal. Medyo nakuha ko yung attention sa last part na sinabi niyo po na kung gusto pong manood, yung pong impeachment ang panoorin. Ano po ang inyong masasabi, Attorney Sal, at kung meron pa po kayong expectation for next week's impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ulang yung sinabi mo. Sinabi ko, kung gusto nyo manood ng scene proof, in other words, kung gusto nyo nang ma-amuse, amusement, ay manood kayo niya sa impeachment. Ulitin natin na Yes. lahat ng mga ilalabas ng prosecution na ebidensya o ng testigo, walang saysay lahat yan. Kasi nga inamin na nila na preliminary at hindi conclusive yung kanilang audit na di umano irregular. So kung iaminin mo na hindi pa final, so anong magiging batayan mo sa pagdemanda? Ganun lang ho kasimple yun. Itutuloy mo lang yan kung ang layunin mo, siraan si Inday Sara. Pareho na ginagawa ng mga abogado ng prosecution. Kung ano ng mga snide remarks. Wala, gusto lang magpabida. Mahilig lang sa publisidad at paninira. Yan ang kagalingan ng mga yan eh. Pero kung tutusin nyo, simple lang ang issue. Dinidemanda mo ng irregularidad. Sino ba ang nagdidetermina kung irregular? Initially, ang COA. So merong, according to them, irregular, non-compliant. Pero inamin nila, pero ito preliminary lang, recommendatory lang. Kasi nga, meron pang appeal. May appeal pa sa commissioner. May appeal pa sa korte. Paano? Ba't ka magdidemanda ngayon? Hindi pa napapatunayan at on their part, conclusive na yung kanilang finding. Yan ang problema eh. Masyadong klaro, kaya wala ho yan. Dismiss. Nakakatawa po yung yung nangyayaring impeachment, mga ka-reaction. Senator Erwin Tulfo, relax ka lang. Grabe ang init ng ulo. Si Erwin, mga ka-reaction, sabi daw niya, yung flood control daw ay sa ombudsman na, wala nang imbestiga. Paano mo pa pananagot si Bangag? Senator Erwin Tulfo, relax ka lang. Grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo. 2-3 tao kausap mo, problema ng mag-asawa. Tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Let me explain bakit ko sinasabing ang sinasabihan ni Erwin Tulfo ay lahat po tayo. Remember po, sa minority, toka-toka po kami. Ang nakatoka sa flood control ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? At siya nag-umpisa nito as chairman. At umpisa pa lang ng hearing, napapakanta na niya ang mga witness. Diba? O anong naging problema? Pinalitan siya. O, pagkatapos siyang palitan, kinasuhan siya. Pagkatapos siyang kasuhan, diba, nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami, sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13,
full battle gear, sinurround na naman ang Senado, at pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po, bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to step in. Kinulong na nila yung tao eh. Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman, at pipiliin lang nila yung witnesses, pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic, and then paano nagkaroon ng ganun kalaking ghost projects during this time, tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang ngayon na mag-accounting lang di ba? Wala pa. So mistake number 1 na parang palabasin ni Erwin Tulfo. Relax lang tapos. Okay, mistake number 2. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment. So paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ng session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. So mistake number 2 po. Mistake number 3. Sasama ko na po dito si Director Melvin Matibag, yung Malacanang. Kasi wag niyo masyadong pansin si NBI Director. Sumusunod lang yan yung boss niya. Akala ni Senator Lacson, akala ni Senator Erwin Tulfo, akala ni Director Matibag, akala ni Ate Claire, tanga ang mga tao. They think we're all stupid, di ba? So, kung kailan kami mag-take over, biglang papangakuan yung ibang senador, hindi sila kakasuhan. Tapos, wag lang daw si Loren Legarda. February yun. Pag take over ko May 11, biglang yuyunog-yuyug ang Senado, biglang may trouble, may fully armed, full battle gear na mga NBI. Hindi daw sila pumasok sa loob ng Senado, pero nandyan lahat ng ebidensya. O pagkatapos, may ikukulong, may babaliktad, wala naman 13, aagawin nila yung Blue Ribbon Committee nung natuloy pa rin, gagawa ng special session. O sinabi po mismo yan nung ating presiding officer ngayon, si Senator Chis Escudero, na kaya nagpatawag ng special session para mapalitan ang Senate President. And then yung araw kung kailan sisimulan yung impeachment, aarestuhin si Senator Marcoleta. O tapos 2 weeks, ano ba ginagawa ko the last 2 weeks? Hindi ba trabaho ko? So whether you like my performance or not sa impeachment, 21 kami nandun. So lahat kami ay kailangan manindigan base sa amin konsensya. Hindi nila gusto. So gusto nila akong alisin. So sasabihin, wag ako mangangamba. Alam naman natin yan, ngaw-ngaw, kaso, imbestiga, and then biglang plunder, biglang kulong. Diba? Bakit tayo papayag ng ganon? Nilalaban pa natin yung kay Senator Marcoleta. Nilalaban pa natin yung ginawa kay Jinggoy. Dadagdagan nyo pa. Kunari pa kayo, nasasabihin nyo, 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then, pag naging 21 na lang, sasabihin nyo, 14 na lang. O pag naging 19 na lang, 13, pwede na. Diba? Kaya sabi ko nga, ingat po tayo. So, that's the third mistake, to think that we are stupid. Tapos sasabihin lang, incidental, hindi ako yung target, wag magagalit, and then parang on cue, yung ombudsman may sasabihin din. So, mga kapatid, kung gusto nilang manggipit, gusto nilang gamitin lahat ng puwersa ng gobyerno, gamitin nyo. Pero yung just because print ng traditional media nire-report yung sagot nyo, hindi ibig sabihin naniniwala yung tao. Diba? Total, nag-i-impeachment at tapos nakikinig kayo dun sa mga Latin terms. Senator Lacson, Senator Erwin Tulfo, eto, alam to ni Director Matibag dahil abogado naman siya, res ipsa loquitur. Diba? I-research nyo yan kasi yan yung ginagawa nyo. Alam ng tao ang ginagawa ninyo.
Siyempre alam namin yan, di ba mga ka-reaction? Alam natin lahat yan. Cheres, si Nico de Los Angeles. Ito yung mga general na tumatawag daw mga ka-reaction sa mga Marines. Si Nico de Los Angeles. May mga binabanggit ang mga tao na ito na nag-uutos din sa kanila. Nako po. Umabot ito sa isang mataas na retired general. Actually, dalawa pala, no? Yung dalawang retired generals na yan ay parehong pinamunuan nila noon ang CIDG Nako. ng PNP, no? So sa ngayon, hindi ko muna mabanggit ang kanilang pangalan dahil hindi ko rin alam ang motibo nila kung bakit kailangan nilang suhulan ang mga ito. At tama yung sinasabi ni Ombudsman na yung mga nanghikayat sa apat na ito may be liable for obstruction of justice. Attorney, parang dumarami po yung ating supporter dito. Ano po yung planning nila? Magbibigil sila? Wala, kasi kanina medyo na alas 4, medyo kinabahan na ako. Dahil alas 8:30 pa lang yung staff ko, sinubo na niya yung mga dokumento sa korte eh. So nung tinawagan ako, bakit hindi pa napaprocess? Kaya pumunta ako mga alas 11. So kinausap ko yung clerk of court, ang sabi niya kailangan namin ng certificate of detention, which later on she was convinced na hindi na kailangan, no? Based on a Supreme Court memorandum circular. And then biglang meron siyang hinihinging panibagong requirement na it is my first time to hear that kind of a requirement for my 26 year of litigation practice. Yung affidavit of non-detention. Which is superfluous because precisely they are in court na nag-voluntary surrender. Kung na-detain sila, dapat may kasamang pulis. No? Yun lang kasimple sana eh. Pero as I said, maraming artificial requirements na hindi naman dapat. Masasabi niyo panggigipit to, sir, ang ginawa sa inyo sa Las Piñas Court? Actually, it's incompetence and even ignorance of the law. Because, you know, this is about liberty. And liberty is one of the constitutional, sa Bill of Rights natin, no? Hindi nila dapat tinetake for granted ang liberty ng isang tao. Oo. Kaya nga yung recent na rulings ng Supreme Court, mga circulars, sinimplify na ng Supreme Court ang pagpepiansa. Pero dito, mukhang pinahirapan pa nila. Right, sir? Thank you po. Thank you, sir, attorney. Thank you. Gusto nyo bang magalit, ha? May ipapanood ako sa inyong video. Kaya lang bubulong lang ako kasi nandito ako sa airport eh. Panoorin nyo ang video ito para magalit kayo. So we were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people and they essentially, you know, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine them saying, and then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. O ayan, nakakagalit, di ba? O, bakit nakakagalit? Gumawa na naman ng kwento ang mga Marcos. Ngayon, ang nagkukwento na si Sandro. Sinungaling yung batang yan, isipin mo. Ngayon lang nila ginawa yung mga nangyari doon sa Ilocos Norte na flood control at sa Ilocos Norte na mga tulay ni Super Mario. Ngayon na natapos na nila, mayabang na siya. Kaya pwede na siya magkwento.
Ano ba ang extraordinary doon sa kwento? Yung sinasabing magdidemand ang Malacanang, nasa kanila yung executive secretary. Kailan ba nangyari yun? Kailan pa? Kasi wala naman, pag nananalo naman lahat bumabaliktad ang sitwasyon. Hindi naman yung mga pangako nangyayari. Lalong-lalo na sa isang Marcos. Meron bang nangyaring totoo sa mga ipinangako ni Marcos? Wala naman. Diba? Yung pang sasabihin nila, sa kanila yung ES, sa kanila yung secretary, sa kanila yung speaker, sa kanila yung sus, Ginoo. It will not happen. Walang gagawa ng demand na yun. Ito yung totoo. Gusto nilang targetin si Bongo. Gusto nilang sirain si Bongo. Yan ang target nila, yung pinatutukuyan niya na tao na sitting now as a public official, si Bongo. Yun ang kanyang pinatutukuyan. At gagawan nila ng istorya para masira. Pag masira, kakasuhan nila ng plunder. Malakas kasi si Bongo sa taong bayan. Kaya ang gagawin nila, sisirain muna nila, i-discredit muna nila bago nila kasuhan para katanggap-tanggap sa taong bayan. At ang kanilang gagamitin pansira, yang istorya na yan ni Sandro Marcos. Gagawa na naman sila ng kung sino-sinong testigo na naman. Kahit dalawa lang, si Marcos at si Sandro Marcos at si BBM, di o mano na nagpunta sa Malacanang. Kaya imagine, sasabihin niya, parang papatayin si Marcos. Praning talaga ang puta. Adik ang puta. Guilty. Yawa. O paano, ha? Kasi nandito ako sa airport ngayon. Bubulong-bulong lang ako. Kung pwede ko lang sagutin yung confidential funds, Your Honor, gusto ko na sagutin. Kasi I've been defending DepEd since day one as the spokesperson in July 2022. So to be honest, if I could just defend DepEd now, defend the Vice President even, I would. But do you have any, or would you know, for example, that such gifts are being given? Let's presume, assuming without conceding that there's in fact given out of the good heart, no? Was there any point in time that you were made to also understand that this may be a regular process, that the Vice President is really giving out gifts to sobre to the employees of DepEd? Mr. Chair. Where were you when all of this happened? Mr. Chair, again, I'm under oath. Hindi ko po alam na may ganyang pupunta sa office, binibigyan ng envelope. Perhaps I need to contextualize and give you an idea of the working relationship back in DepEd then. In DepEd, I think anyone who's worked with the Vice President would know that the way she does things, it's highly compartmentalized. No? So, for example, I may be in the same office as my ASEC, who was then ASEC Paharga, but we had totally separate duties. So what does that mean? It means that she takes care of the OSEC proper because she was already HEYA even before I came in as Chief of Staff. She was already HEYA. No? So when I came in as Chief of Staff, the duties that were assigned to me was basically the day-to-day of DepEd. So meaning I would hold cluster meetings with the USECs on a weekly basis. My primary marching order was to deliver on the Matatag agenda. And perhaps, looking at it now, in a very direct manner, perhaps that's also why I was never really briefed on how confidential funds were being operationalized, on how, perhaps that's why even when I came in as Chief of Staff, I was not made STO or signatory or anything. The only time I can honestly say that I encountered looking into the reports of confidential funds was when we were already issued an AOM. And at that time, I was also not just Chief of Staff, but I was OIC Finance. And so, it was within my purview
to address and respond to the AOM. I know it is very hard to maybe fathom or imagine na bakit hindi mo alam tong mga ganito. But I think anyone in DepEd, and my DepEd family is here, they would know how compartmentalized we were at that time. In fact, coming into these congressional hearings, and to be very honest with you, sir, Mr. Chair, kung pwede ko lang sagutin yung confidential funds, Your Honor, gusto ko na sagutin. Kasi I've been defending DepEd since day one as the spokesperson in July 2022. So to be honest, if I could just defend DepEd now, defend the Vice President even, I would. But that's why I came here. When they ask me anything, minsan sabihin pa nga sa akin, why did you admit, but that's the truth. And I just want to be here and tell the truth. Ngayon, pag hindi ko talaga alam, I would say hindi ko talaga alam. Galing po talaga ni attorney po, talagang hindi po umubalik tong si Edjo. Sobrang galing po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.